Kung nakalakad ka na sa hardin ng Pilipino o nag-scroll sa mga herbal na gamot online, malamang narinig mo na ang tungkol sa sambong. Pero alam mo ba na itong simpleng halaman? Yung may mabangong dahon at matibay na ugat ay punong-puno ng benepisyo sa kalusugan. Simulan natin sa mga dahon. Gumagamit ako ng sambong tea tuwing nakakaramdam ako ng pag-bloat o kailangan ng kaunting tulong ang aking mga bato. Ang mga dahon ay sikat sa pagiging natural na diuretic. Ibig sabihin, tinutulungan nila ang iyong katawan na ilabas ang labis na tubig at asin. Ginagawa nitong sobrang kapaki-pakinabang ang sambong para sa mga taong may mild hypertension o yung madaling kapitan ng urinary tract infections. Pero hindi lang yan. Ang dahon ng sambong ay makakatulong din sa ubo at sipon. Minsan, pinapakuluan ko ang mga dahon at nilalanghap ang singaw para luminaw ang baradong ilong. Ang ilan ay ginagamit pa nga ang mga dahon bilang poultice para sa maliliit na sugat dahil ang sambong ay makakatulong na pigilan ang pagdurugo at maiwasan ang impeksyon. Ngayon, paano naman ang mga ugat? Hindi sila kasing sikat ng mga dahon pero nalaman kong kasing epektibo rin sila. Ayon sa tradisyon, ang ugat ng sambong ay ginagamit para sa sakit ng tiyan at upang makatulong sa pamamahala ng kidney stones. Ang ilang tao ay pinapakuluan ang mga ugat para gawing tsaa na nakakatulong maglabas ng toxins at sumusuporta sa kalusugan ng atay. Tandaan, bagaman ang sambong ay hindi magic cure. Pinakamahusay itong gumagana bilang pandagdag sa malusog na gawi at tamang pangangalagang medikal. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago subukan ang anumang herbal na gamot, lalo na kung ikaw ay buntis, nagpapasuso o umiinom ng ibang gamot. Kaya, sa susunod na makita mo ang sambong, manatiling mausisa, manatiling malusog. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe.